Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Salamat po sa panibagong buhay, sa panibagong lakas na ipinagkakaloob po sa atin ng Panginoon. Isang kagalakan ang patuloy na makapag-aral at patuloy na makadulog sa Panginoon. Ngayong gabing ito, bago po sa salita ng Diyos, tayo nga po ay sumandaling yumuko at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon, pinupuri po namin kayo, O Diyos. Salamat po sa patuloy na tagumpay, sa patuloy na pribilehiyo, sa mga panibagong oras, panahon, at panibagong araw, Panginoon. Hallelujah, na natatanggap namin mula po sa inyo. Isang kagalakan, Panginoon. Hallelujah, ang patuloy, O Diyos, na magamit ang aming mga buhay sa ganitong mga pribilehiyo. Hayaan nga po ninyo na yung pag-aaralan na inyong mga salita ay patuloy na dalangin po namin na patuloy po kayo ang manguna. Pangunahan kami, O Diyos, ng inyong karunungan at kakayanan at maranasan namin, O Diyos, ang patuloy na masaganang presensya ninyo saan man po kami naroroon. At habang pinag-aaralan po namin ang inyong mga salita, hayaan nga po ninyo, O Diyos, na pagpalain niyo po ito sa mga buhay at puso at isipan ng bawat isang makaririnig, Panginoon, ng mga mensaheng ito. Salamat po, O Diyos, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang buong pag-aaral ng inyong mga salita ngayong umagang ito. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. At salamat po sa Panginoon, isang pribilehiyo ang patuloy na magamit po ng ating Diyos. Salamat po sa katapatan po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At pag-aaralan po natin ngayong umagang ito ay sino ang Diyos. Who God is. Ano po? Sa aklat ng Exodus, chapter 14, verse 13 to 14, maaaring ito po ay maraming beses na natin na narinig. Ano po ang mensaheng ito sa aklat ng Exodus, pero palaging ang salita ng Diyos ay may bagong revelasyon. Palaging patuloy na nagbibigay ang Diyos ng kaunawaan, dagdag na kaunawaan patungkol sa kanyang mga salita. Sa aklat ng Exodus, chapter 14, verse 13 to 14 ay basahin po natin. Sabi po dito sa hawak na salina, hawak ko po ay sabi po dito sa 13, sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob,
huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Pag-aralan natin who God is. Pero bago iyon, ano nga ba ang kalalagayan ng Israelita? Alam natin ang Israelita ay naging matagal na alipin ng mga Egyptyo, mga taga-Ehipto. At bilang alipin, hindi madali ang kanilang pinagdadaanan. Hindi madali na sa buong mahabang panahon ay naging sunod-sunuran sila sa ibang bayan. Pero makikita po natin dito na ang Panginoon ay tumugon sa kanilang kahilingan. Alam po natin ang mga nangyari po. Bago po dumating ang chapter 14 ay maraming senaryo ng buhay na pinatunayan ng Panginoon at ipinakita po ng Diyos na hindi niya nalilimutan ang kanyang bayan. At nang dumulog sila sa Panginoon at pinangunahan ito ni Moises at Aaron ay nagkaroon po ng katugunan yung kanilang hiling na mapalaya sila sa pagkaalipin. Ngunit nang dumating ang ilang tagpo ng kahirapan, amen po ba? Nang dumating yung kahirapan, muli ay naramdaman nila na, teka lang, sabi sa verse 10, bago po sa 13 to 14, tingnan nga po natin. Exodus chapter 14 verse 10, sabi dyan, matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita na makita nilang dumarating ang paraon at ang mga Ehipsyo, kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibigan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay. Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. May nangyari bago po mag-chapter 14, nakita ng mga Israelita kung gaano ang Diyos ay makapangyarihan. Amen po ba? Nakita ng Panginoon, nakita ng bayan ng Diyos kung paano sila tinulungan ng Panginoon. Kung paano ang Diyos ay nasa kanilang panig. Kung paano tinugon ng Panginoon bago dumating itong chapter 14, kung paano tinugon ng Diyos ang kanilang kahilingan. Pero sa kabila ng kanilang nakita, yung testimony ng kanilang buhay, sa kabila noon, nung makaramdam sila ng takot, noong ang bumalot sa kanila ay yung pakiramdam na takot. Hindi naman nila nalimutan, although naaalala pa rin nila yung ginawa ng Panginoon, kaya lang mas matindi yung takot na kanilang nararamdaman. Kaya kahit nanalangin na sila sa Panginoon, sabi po doon sa verse 10 ay, nang makita nilang dumarating ang paraon at mga Ehipsyo, ay dumaing sila kay Yahweh. Nanalangin sila sa Panginoon, kaya lang sa tindi ng takot, sa tindi ng masigit na yung takot ay nasa kanilang sarili. Yung takot ang nananaig kesa sa testimony ng kanilang buhay. Nagsimula po silang magduda. Nagsimula po kapag ang takot ang umiiral sa isang tao, nagbubunga po ito ng pagdududa sa kung ano yung magagawa ng Panginoon. Palagi po natin yung tatandaan. Nature natin talaga bilang tao ay makaramdam pa rin po ng pangamba, takot, pag-aalinlangan. Pero kung ito po ang kumokontrol na sa ating damdamin at yung takot na kumokontrol sa ating pag-iisip, sa ating puso, natatabunan nito yung magagawa ng Panginoon. Kapag ito po ang yumakap sa atin. Dahil katulad nila, dumalangin sila sa Panginoon. Kaya lang, yung sa verse 11, yung
salita dito, ano po ay salita ng pagdududa. Ang sabi diyan, sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Dumarating sila sa 12, sabi diyan, hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na wag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng Ehipto sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. At isang nakakalungkot na bagay ito. Bakit po? Sapagkat nung inaalipin sila at tigip ng dalamhati, tama po ba? Umiyak sila sa Panginoon. Pero noong inilabas sila ng Panginoon at meron lang na naranasan na naman na mga bagong pagsubok habang sila'y naglilingkod, yung kaisipan nila ay napuno na naman ng pagdududa. Sabi dito, nagkaroon sila ng pagrereklamo habang tumatawag sa Diyos. Tama po ba? Habang tumatawag sila sa Diyos ay wala na bang paglilibingan sa amin? Ang nababanggit nila ay paninisi. Kung bakit nila ito pinagdadaanan. Na para bang ang Diyos ay walang ginawang mabuti sa kanila. At minsan, sa mga buhay natin bilang naglilingkod sa Panginoon, hindi kumot naglilingkod tayo, ay wala na tayong, habang tayong naglalakbay, katulad po nila, iniligtas sila ng Panginoon sa Ehipto, ngunit hindi nangangahulugan iyon, na sa kanilang paglalakbay wala po silang makakasalubong na pagsubok. Amen po ba? Hindi guarantee iyon na habang naglalakbay sila, na pinagtagumpay sila ng Panginoon that time, hindi yung guarantee na habang naglalakbay sila, wala na silang pagsubok na pagdadaanan. At katulad din po natin, mga kapatid, sa paglilingkod. Ang loob ng ating tahanan, ang labas ng ating tahanan, marami pong pagsubok. Na hindi kumot tayo naglilingkod ngayon sa Panginoon at patuloy na naglalakbay sa mundong ito at patuloy na pinipili ang maglingkod sa Diyos, wala na tayong pagdadaanan. Pero minsan, may mga sitwasyon din sa ating buhay na katulad ng Israelita. Napakadakila, may mga himalang ginawa sa atin ng Panginoon ng mga bago tayo naglilingkod, binago ang ating buhay, pinalaya tayo sa kasalanan, pinalaya tayo sa bisyo, pinalaya tayo sa karamdaman, pinalaya tayo sa maraming pagsubok sa ating mga buhay. Ngunit sa kalagitnaan, hindi yung nangangahulugan na wala na tayong pagdadaan ng mga pagsubok. At katulad po ng Israelita, ang nasa isipan nila, wala na silang pagdadaanan. Pero katulad ng pinag-aaralan natin, dumarating din minsan tayo sa punto na ganoon. Pero isang bagay ang tiyak. Ano po? Ang takot pa man din ay nakakahawa. Tama po ba? Ang takot ay nakakahawa. Kapag takot ka, tapos sinabi mo sa isang tao, nakakahawa siya at lumilipat siya. Ang takot ay nakakahawa. Pero tingnan natin ng isang lingkod ng Diyos, si Moises. Ano yung kanyang ginawa noong ang kanyang pinangungunahan ay natatakot na. Nung ang kanyang pinangungunahan ay reklamo ng reklamo. Nung ang kanyang nasa paligid ay natatakot at reklamo ng reklamo, sabi ni Moises, sabi sa verse 13, sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tumayo tayo, mga anak ng Diyos. Kung may mga problema at sitwasyon at nakikita natin ang kalalagayan sa ating mga tahanan,
sa ating bansa, sa ating kapaligiran, sa ating barangay, madaming pinagdadaanan. Tayo yung tumayo para sa Panginoon. Tayo yung magsabi na, teka lang, manalangin tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Panginoon, huwag kayong matakot. Tingnan niyo yung magagawa ng Diyos. Ang sabi diyan, lakasan ninyo ang inyong loob. Teka lang. Sige, nakikita ni Moises yung kalalagayan na takot yung mga tao. Nakikita ni Moises yung paligid ay nasa isang sitwasyon na delikado dahil sa takot. Pero bilang lingkod ng Panginoon, salamat sa Diyos, may isang lingkod ng Diyos na tumayo para sa Panginoon. Kung may mga kalalagayan po sa ating pamilya, mga kapatid, na maraming problema, may nakikita tayong hindi din magagandang kalalagayan sa buhay, may mga sitwasyon sa ating barangay, sa ating bansa, madaming nangyayari ngayon. Tayong mga anak ng Diyos, tumayo tayo para sa Panginoon. Tayo yung magsabi, teka lang, ang Diyos ay makapangyarihan. Sabi ng Jeremiah 32 verse 27, tingnan nga po natin. Jeremiah chapter 32 verse 27. Tingnan nga po natin. Ang Jeremiah 32 verse 27. Basahin po natin ang aklat ng Jeremias 32 verse 27. Sabi diyan, Jeremiah chapter 32 verse 27. Ako si Yahweh at sabi diyan, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Sabi ng Lucas chapter 1 verse 37. For with God, nothing shall be impossible. Kapag ang Diyos ang naroroon, kahit ano yung kaguluhan, kapag ang Diyos ang kumilos, may mangyayaring tagumpay. Ang solusyon sa isang magulong sitwasyon, ang solusyon sa isang hindi magandang kalalagayan, ang solusyon sa pangit na sitwasyon ay ang pagtitiwala sa magagawa ng Panginoon. Hindi po pagrereklamo. Amen po ba? Hindi solusyon ang pagrereklamo. Na kapag may nakikita tayong mapapangit na sitwasyon, mga kalalagayang hindi magaganda, minsan ang una nating ginagawa ay nagrereklamo din tayo. Pero mga kapatid, katulad ni Moises, ang una niyang ginawa ay kung sino ang Panginoon. Who is God? Amen po ba? Who God is. Kung ano yung magagawa ng Panginoon. Sino nga ba ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Ano nga ba ang magagawa ng Diyos doon sa mga sitwasyon na pinagdadaanan natin? Kahit na naniniwala ko si Moises din ay tao siya, tama po ba? Hindi naman po siya robot. May pakiramdam din po siya. Kaya lang mas pinili niya na panghawakan yung sinabi sa kanya ng Panginoon na pagtatagumpayin sila at ililigtas sila ng Diyos. Tama po ba? Sabi diyan ay, huwag kayong matakot, tingnan na lamang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh, hindi na ninyo muling makikita ang mga Egyptiong yan. Declare who is God. Tama po ba? Kung may mga panahon na sinusubok tayo, kesa sa magreklamo, ideklara natin kung sino ang Diyos. Amen. Kung may mga sitwasyon na nakikita tayong kamalian, hindi magagandang kalalagayan, kesa magreklamo tayo. Kesa ang pag-usapan natin, lahat ay pagrereklamo. Mas mabuting pag-usapan ano yung magagawa ng Diyos doon sa bagay na iyon. Doon sa ating pinagdadaanan kung tayo may sitwasyon na hindi maganda sa pamilya,
Kung may mga sitwasyon ng ating barangay, ang ating bansa mismo, kahit ang ating sarili, kung may mga kalalagayang hindi maganda. Ano sabi ni David sa kanyang salita sa awit? Kaluluwa ko, magpuri ka sa Diyos. Tama po ba? Si Jeremiah, tinan nga po natin ang Jeremiah, chapter 3. Aklat po ng Jeremiah. Sorry po. Lamentation. Sorry po. Aklat po ng Panaghoy. Panaghoy, chapter 3, verse 19. Tingnan nga po natin. Lamentation o Panaghoy, chapter 3, verse 19 to 21. Sabi po diyan, Panaghoy o Lamentation, chapter 3, verses 19 to 21. Sabi po dito, simpait ng abdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalala at ako'y labis na napipigati. 21, gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong, verse 22, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Tama po ba? Yung inalala rin ni Jeremiah, dumaan din si Jeremiah sa isang sitwasyon na hindi maganda. Sabi doon, kasimpait ng abdo. Gaano po ba kapait yung abdo? Kapag po kayo naghihinain ng isda at kapag yung abdo ay napisa, kung saan napisa yung abdo, at kapag ito'y kinain natin, ito po'y napakapait. At kung isasalarawan natin sa ating sarili, ay maraming pinagdadaanan, kabiguan. Pero makikita natin doon, kung yun ang aalalahanin daw niya, kung yun ang aalalahanin ni Jeremiah, sabi niya, manghihina siya. Tama po ba? At katulad ng Israel, ang inaalala nila, ay alin po, baka sila'y mamatay, baka kapag nagpatuloy sila ay ganito yung mangyari, baka kapag nagpatuloy, laging baka. Tama po ba? Baka kapag nagpatuloy sila ay may mangyaring hindi maganda. Pero purihin ng Diyos, may isang lingkod na tumayo para sa Panginoon. Para sabihin na pumayapa. Para sabihin na, teka lang, tumigil kayo. At masdan natin yung mga pangako ng Panginoon. Ano sabi dyan? Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Teka lang. Oo, sige, may sitwasyon kang ganyan. Teka lang, manalangin tayo sa Panginoon. Sabi ng Panaghoy, chapter 2, verse 19, nakikita mo ang iyong mga anak, itaas mo ang iyong mga kamay. Umiyak ka araw-gabi sa Panginoon. Sabi ng Panaghoy, chapter 2, verse 19. Amen po ba? Kaya mga kapatid, ang isang susi, kilalanin natin ang Diyos. Masigit nating kilalanin ang Panginoon. Kaysa kilalanin ng mga artista, kaysa kilalanin kung ano yung mga magagandang palabas, magagandang laro sa cellphone, kaysa doon, kilalanin natin kung sino ang Diyos. Mas magbabad tayo sa salita ng Panginoon. Sino pong amen po ba? Katulad ng mensahe sa revival. Taon-taon, loobin nawa ng Panginoon na matapos talaga natin ang Genesis to Pahayag. At sa susunod na taon, tapos uli ito. Sapagkat kung puno ang ating kaisipan ng salita ng Panginoon at puno ang ating buhay at puso ng salita ng Diyos katulad ni Moises, kahit na natatakot na yung mundo, kahit nangangamba na yung sitwasyon, kahit alanganin yung kanilang kalalagayan, dahil puno siya ng salita ng Panginoon, dahil napupuno siya ng karunungan ng Diyos, nagkakaroon siya ng tapang na harapin ang bagay
na kung saan kahit ang tao hindi talaga kakayanin kung wala ang Panginoon. Kaya kung may pinagdadaanan tayo, mga kapatid, napakahalaga na mag-declare kung sino ang Diyos. Na kung dumarating man yung mga kalalagayang meron tayo, nakikita mo, ang asawa, may sitwasyon na hindi maganda, ang anak, ang hirap disiplinahin, ang negosyo, ang ano pa mang bagay, mga kapatid, may pagdadaanan tayo. Sabi nga po, apple of the eye na tayo ng kaaway noong tayo kumilala sa Diyos. Ang kaaway ay nang gagalit sa atin sapagkat hindi tayo kakampi ni Satanas. Kaya naman, hanggat maaari, hahadlangan tayo para makita natin kung ano yung kakayanan at magagawa ng Panginoon. Pero katulad sa ating pinag-aaralan, huwag tayong matakot. Hindi dahil kaya natin bilang tao ang sitwasyon. Hindi dahil may sapat tayong kakayanan at sapat tayong talento, biyasa tayo sa gamit, biyasa tayo sa lahat ng bagay, kundi pumanatag tayo sapagkat yung Diyos na ating pinaglilingkuran, alam niya kung ano yung bagay na makabubuti sa atin. Ang mahalaga lang, habang tayo ay naglalakbay, kahit may pinagdadaanan tayo sa buhay, kahit may pagsubok, tuloy lang sa paglilingkod. Dahil yung reklamo at pagdududa, nagpapahinto ito, amen po ba, ng kung ano yung magagawa ng Diyos ng oras. Anong ibig sabihin nun? Dapat narito ka ng level. Pero sa karereklamo at kadududa sa magagawa ng Panginoon sa atin dahil may pinagdadaanan tayo, hindi tayo makaalis doon sa ating pinagdadaanan dahil paulit-ulit tayo sa pagrereklamo at paulit-ulit din po tayo saan po? Sa pagdududa. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, tuloy lang sa paglilingkod, hindi dahil wala tayong pagdadaanan. Hindi dahil sa kung ano yung ating pagpapalang mararanasan. Hindi dahil sa kung ano yung tagumpay na kayang gawin ng Panginoon. Pero dahil alam mo, sa iyong paglalakbay, pinalalago tayo at palalaguin pa tayo ng Panginoon. Glory to Jesus. Kaya katulad po ng senaryo sa aklat ng Exodo, sabi sa 15, kung ipagpapatuloy natin, sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo na ang Israelita. Sapagkat may pangako na sa kanila ang Panginoon, lalakaran na lang nila. Mga kapatid, kompleto ang salita ng Diyos, ang daming pangako ng Panginoon. Pero hayaan natin sa ating buhay ang mag-control ng ating buhay at manguna talaga sa ating buhay ay ang Diyos. Amen po ba? At ang lumagay sa ating isipan, mapuno ang ating kaisipan ng salita ng Diyos. Dahil kung ano yung nagpupuno sa iyong kaisipan at sa aking isip, kapag may mga problema at sitwasyon, iyon po ang lalabas sa ating mga labi. Kapag puno ka ng alalahanin, pagsubok, takot, ang lalabas sa iyong maling damdamin. Pero kapag mapupuno ang ating kaisipan ng katulad ng kay Moises, mapupuno ito ng mga pangako ng Panginoon. Sa panahong na may pagsubok, ang lalabas sa ating mga labi ay yung mga pangako ng Diyos at salita po ng Panginoon. Kaya, kung may pinagdadaanan ka, huwag kang mag-alala. Kung may mga sitwasyon na nahihirapan ka ngayon, ibigay mo sa Panginoon ang laban. May mga laban na ang Diyos lang talaga ang makakapagbigay ng solusyon. Na kapag pipilitin mong ikaw lang at wala ang pagsama ng Panginoon, kapatid, matatalo ka sa labanan. Sabi ng John chapter 15 verse 7, kung sino man ang nananatili sa Panginoon
at mananatili sa kanyang salita. Hingin niya ang kanyang naisin at ipagkakaloob ito ng Panginoon. Tama po ba? Pero may binanggit doon kung sino yung nananatili sa Diyos. Anong ibig sabihin nung salitang nananatili? Kung sino yung nananatili, ibig sabihin hindi lamang nananatili itong taong ito sa pagpapala, pero nananatili din siya kapag siya ay may pinagdadaanan sa kanyang buhay, pamilya o ano pa mang bagay, pinipili niyang manatili sa Panginoon. At ano yung nangyayari? Pinagpapala ng Diyos yung nasa ng kanyang puso. Why? Kasi ang buhay niya naging kalugod-lugod sa Diyos. Marami pa po tayong pagdadaanan sa paglilingkod habang papalapit tayo ng papalapit sa pagbabalik ng Diyos. Marami pa po. Pero huwag tayong mag-alala. Lagi nating tatandaan may kaaway ang Diyos, pero higit na matagumpay at nagtatagumpay kaysa sa gawa ng kaaway ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Sabi ng Hebreo 10:23, tapat ang nangako. Ang Diyos sa atin ay tapat. Amen po ba? Sabi sa Hebreo 10:23, tapat ang nangako sa atin. At sabi ng Hebreo 10:31, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa Panginoon. Kaya ang piliin na manatili ang buhay sa Panginoon, naroon ang tagumpay ng buhay. Mga kapatid, ang pagpili is a choice. Kung saan mo ilalagay ang pundasyon ng ating buhay. Amen po ba? Kapag pinipili po natin ang Panginoon sa ating mga buhay, pinipili natin yung mabuting bagay. Kung sino mang pumipili sa Panginoon, yes, una tayong pinili ng Diyos, pero it's a choice. Kung pipiliin natin talaga na ang buhay natin ay manatili sa kahit anong sitwasyon, anong kalalagayan, pagpapala man, pagtatagumpay man, pagsubok man at problema, pero sa kabila ng problema at pagsubok, pinipili nating manatili sa Panginoon at kilalanin kung sino ang Diyos. Mga kapatid, ito yung mabuting pagpili. Pinakamabuting pagpili na sa kahit anong kalalagayan natin sa buhay, piliin mong manatili sa Panginoon. Hallelujah. Piliin nating manatili sa Diyos. Huwag ka nang aalis. Sapagkat wala ng ibang Diyos, sabi ng Biblia, liban sa Panginoon. He is the Alpha and Omega. Sabi ng John chapter 1 verse 4, siya ang buhay at siya ang pinagmumulan ng liwanag at ang liwanag na ito ang lumiliwanag sa kadiliman sa sanlibutan. Kaya, mga kapatid ko sa paglilingkod, ano man ang kalalagayan, loobin ng Diyos, piliin natin, piliin mo at piliin ko, tumayo ka pa rin para sa Panginoon. Manatili ka pa rin sa Diyos. Kung ang pamilya nagiging dahilan kung bakit may pagsubok tayo, piliin mo pa rin ang manatili sa kalooban ng Panginoon. Teka lang, anak ako ng Diyos. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Huwag takot, huwag pag-aalinlangan, huwag ano pa mang bagay na hindi makakapagbigay sa atin ng patuloy na paglago at paglapit sa Panginoon, kundi itwist natin yung ating kalalagayan. Lalo kang sinusubok, lalo kang magpakalapit sa Panginoon. Lalo mong kilalanin kung sino ang Diyos. At lalo nating hayaan yung magagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Inuulit ko po, kung lalong, bago po tayo manalangin sa Panginoon, inuulit ko po, kung paanong
lalo tayong sinusubok, lalo po tayong magpakalapit sa Panginoon. At lalo nating hayaan na makagawa ang Diyos sa ating mga buhay. At makikita natin na habang tayo naglilingkod at ganun yung mindset natin, na habang ako'y sinusubok, lalo akong dadalo ng gawain, lalo akong mananalangin sa Panginoon, lalo akong magpe-prayer and fasting, lalo kong ibibigay ang buhay ko sa Diyos. Mga kapatid, walang magagawa ang kaaway sa ganong mindset. Amen. Hindi ka kayang takutin ng kaaway kung ang mindset ng bawat isa sa atin ay ganon. Na the more na sinusubok, the more namang nagpupursigi sa paglilingkod. The more na gustong makilala kung sino ang Diyos. Hallelujah. Glory to Jesus. Kaya purihin po ang Panginoon. Lalo nating kilalanin kung sino ang Diyos sa lahat ng ating kalalagayan sa buhay. Lalo nating kilalanin ang Panginoon. Hindi po, wag po nating gawin ang katulad ng ginagawa ng iba. Na kapag may pagsubok, iniiwan ang paglilingkod. Hindi po yun ang solusyon. Wag na wag po natin maiisip yun. Na kapag dumadaan tayo sa kawalan sa pagsubok, iniiwan natin ang gawain ng Panginoon. Talo po tayo doon. Matatalo tayo sa labanan. Pero kapag may pagsubok tayo, lalo kang dumalo. Lalo kang manalangin. Lalo kang mag-aral ng salita ng Diyos kahit hindi mo feel. Kahit ang damdamin mo'y parang ayaw na, huminto. Piliin mo. Piliin pa rin natin na gawin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya salamat ngayong umagang ito. Salamat mga kapatid. May Diyos. May sumasama sa ating paglalakbay. Hindi tayo nag-iisa. I-avoid natin ang kasalanan. I-avoid natin ang takot sa pamamagitan ng pagkilala sa kung sino ang Diyos. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Ipagkatiwala natin ang buhay natin sa Diyos. Tayo nga po ay yumuko. Tayo nga po ay manalangin sa oras na ito. Hallelujah. Panginoon, salamat sa umagang ito. Salamat sa inyong mga salita. Salamat po, O Diyos, sa mga pangako nyo sa amin. Yes, habang naglilingkod kami, opo, Panginoon, marami kaming pagdadaanan. Dahil sinasanctify nyo ang aming mga buhay. Patuloy nyo kaming ginagawang banal at hallelujah, at patuloy na nililinis sa amin sa mga kasalanan ng mundong ito. Kaya Ama, tulungan nyo kami na habang naglilingkod, habang naglalakbay, habang patuloy, Panginoon, na hallelujah, ginagawa ang inyong kalooban, at ang mga responsibilidad namin bilang tao sa pamilya man, sa trabaho man, sa gobyerno man, o sa maraming mga bagay, Panginoon, habang ginagawa po namin. Hallelujah, mga responsibilidad. Tulungan niyo po kami. Hallelujah, na manatili po sa inyo, O Diyos. Hallelujah, hayaan niyo ang aming mga puso ay patuloy na sa kabila ng sitwasyon ay manatili itong matatag. Hallelujah, na nananatili, na nagtitiwala sa inyong magagawa. Banal na Espiritu. Hallelujah, tulungan niyo po kami. At lagi niyo po kaming paalalahanan. Kung ito man ay nakakaligtaan namin, palagi niyo po kaming paalalahanan. Hallelujah, kung sino po kayong Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat po, O Diyos, kung may mga kapatid ako na kasama sa oras na ito, ngayong devotion na ito na may mga pinagdadaanan, tinataas ko po silang lahat sa inyo. Hayaan nga po ninyo sa mga panahon na ito na sila, O Diyos, ay dumadaan sa mga iba't ibang klase ng pagsubok. Ang dalangin ko po, Panginoon. Hallelujah. Patuloy na higit na maalala ng mga kapatid na ito ang inyong mga pangako.
Salamat po, O Diyos, sa inyong magagawa. Salamat sa katugunan. Salamat sa patuloy, Panginoon, na pangunguna sa amin. Salamat, hindi nyo kami iniiwan, hindi nyo kami pinababayaan, lagi nyo kaming inaalala sa lahat ng bagay. Salamat po, O Diyos. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang maghapon sa aming mga buhay. Ito po yung aming hiling, Panginoon. Kayo na nga po ang manguna. Ano man ang aming gagawin, kung may mga papasok, kung may mga gagawin pa, O Diyos, kayo nga po ang manguna sa amin. Sapagkat naniniwala kami kapag kayo ang nangunguna, lahat ng bagay, O Diyos, hallelujah, ay may kaayusan. Kaya salamat sa Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon at God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Gusto pati yung titig sa Panginoon.